dakuin natin yung susunod nating topic. Nasaan na ba yun? Ito yung susunod nating topic. Oh, hindi ito. Nasaan ba yun? O, ito. Nabanggit po ng ating Vice Presidente na si Boy Dakma. Oy, Boy Dakma has overrated himself. Hindi. Tawag nito kay dating Pangulong Duterte, Boy Dakma. O bakit to? Kwento nyo naman sa akin. Bakit ang tawag nitong tao na to kay dating Pangulong Duterte, Boy Dakma? Mahilig ba mandakma ang ating dating Pangulo? Nabanggit po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, no? Na ang dating Pangulo nga po, mga bossing, ang tatayo bilang abogado o isa sa magiging abogado ng ating Vice Presidente kung sakali na magtuloy-tuloy yung mga impeachment, etc. Ano? So ngayon, mismo po yung Team MR, Team Mark Ramos yun ha. Nandiyan po, ilan po yung researcher natin, ilan din po yung ating editor, mga kababayan. Lahat po kami, sabay-sabay naghagilap. No? Kasi malaking kaso itong hahawakan ng dating Pangulo. Di ba, Ma'am Chris Rose? Malaking kaso ho ito. So, nag-usisa kami, nag-check kami, yung kami mismo nag-imbestiga kung ano ba yung mga malalaking kaso na nahawakan ng dating Pangulo. Mga bossing, pagpasensyahan nyo na mga DDS, wala kaming nakita na malalaking kaso na naipanalo ng ating dating Pangulo. No? O siguro, baka lumagpas lang ho sa aming mga mata. Kung kayo po may alam, nandyan po yung Mark Ramos na Facebook page, i-komento nyo, isend nyo sa amin yung malalaking kaso na naipanalo ng dating Pangulong Duterte. Nung halos 45 years siyang mag-lawyer. Tapos nakita nga ho namin ito, sabi dito, 45 years as a lawyer, no case won. Walang naipanalo. Ano ho ang gagawin ng dating Pangulong Duterte kung siya ang isa sa lawyer ng Vice Presidente para doon sa mga impeachment, para doon sa mga reklamo? Sabi naman ng mga political analyst mga kababayan, si Gong Di daw po o si dating Pangulong Duterte, mga bossing, nagpa-plug ka tuloy-tuloy tatanggalin ko lang naman yan. Nasaan ba yun? Paulit-ulit lang naman yung comment niya. Di tatanggalin lang ho natin. Butete daw sabi. Nasaan na ako? 45 years walang naipanalo, mga bossing. Ano ang gagawin ng dating Pangulo? Sabi nung iba doon. Ang gagawin lang ng dating Pangulong Duterte, kumbaga, manggulo lang daw ho doon sa sa hearing noon, mga kababayan. Yung tumitig lang daw ng mga ganyan, yung mga killer look lang daw po ng dating Pangulo, no? Kasi, hahayaan niya doon sa mga lawyer na nasa likod niya, yung talagang mga lawyer na talagang magtatanggol ho sa Vice Presidente. Pero siya, yung panggugulo lang daw ho ang gagawin. Magtataob pa nga daw ho ng lamesa, sabi, ala Fernando po Jr. Mahilig lang daw pong magtaob ng lamesa ang dating Pangulong Duterte. Ano ho? 9 years as a prosecutor, all his cases dismissed by the court. Mga kababayan, kumbaga baka pati ho jaywalking dismiss ho. No? As a prosecutor, siya po yung lawyer ng gobyerno, mga kababayan. Ito, kasuhan mo to ha. Ganito, kasi dapat ito, bawal yung ginawa niya. Kasuhan mo yan ha. Anak na tinapa, 9 years of prosecutor daw. All his cases, dismissed daw po ng court. Naisip ko naman dyan, maikonekta natin yung mga 2016 na mga interview ng dating Pangulong Duterte. Nagtatanim kami ng no? Nagtatanim kami ng mga ebidensya. Nabanggit niya ho yun, mga bossing. Naisip ko naman, baka yung iba mga gawa-gawa ho. Sunod pa natin, 23 years as mayor
ng Davao. Oh. Ang naipundar ay DDS Davao Death Squad. Killed 3,000 sa Davao. Oh, tapos may isang term daw po as a congressman, wala daw bong bill na naipasa. No bill good for PH. Ano yun? President of the Philippines, eto, 30,000 EJK. Pumasok din yung isyong pastillas nung panahon niya. PhilHealth, 15 billion. Parmali, 18 billion. Naku. Confidential and Intelligence Fund, 19 billion. Kung matatandaan nyo, no? 2022, daan-daang ano lang 100 million lang po 22, 23, medyo umangat na po. Nag-letter B na, naging billion na. 24, 25, 4.5 billion na. Kung hindi ako nagkakamali doon sa mismong numero tapos yung bandang dulo na mas malaki yata yun doon sa confidential funds. Kasi nga isa sa nakikita ho natin mga bossing hindi, kumbaga ang pagkakaintindi kasi nila, hindi daw nila pwedeng ipaliwanag yung confidential funds. Kaya naman po, yung mga DDS, pag pumapasok dito, boss, alam mo ba ibig sabihin ng confidential? Pinapaulit-ulit sa atin. Sabi ko, isa lang naman sagot natin dyan Pati sa kakampi, pati sa kapwa, kasama sa gobyerno, pati sa COA, confidential pa din? Hindi. Dapat yung mga pag-audit ng COA, kailangan tamang tao na yun. Kung sakaling alias man ang pinasa nila, may nakahiwalay na envelope para ho ipaliwanag kung sino itong si Kokoy Villamin. Para ho ipaliwanag itong mga alias na isinulat nila. Kaso sa OBP, wala naman hong ganun, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Elizabeth Panilo, paano ibigay yung relo? Paano kung regalo ng misis, ibibigay na lang na ganun? Baka ho ako, kung sakali ako, hihingan ng relo, tapos regalo ho ng misis ko, tapos ibinigay ko. Malamang ho, mga boss, hiwalay ang pula sa dekolor. Malamang ho. Wala na. Hiwalay na po ako. Mark Ramos, single na ulit. Di ba? Tama yung sinasabi ni Ma'am Elizabeth. Si BP naman kasi. Ano pa daw to? Pulong, 51 billion. Mga beng-beng, 358. Chinese slave. Yan daw ho yung naitanim nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ay, nag-iiyakan po yung mga DDS, Nag-iiyakan po yung mga DDS, Kalma lang kayo, inom kayong tubig. Baka sumasakit ang inyong mga puso dyan. Masakit talaga itong vlog na ito. Lalo na sa inyong mga bulag. Lalo na sa inyong mga aanga-anga. Masakit talaga itong vlog na ito. No?